Hi, hello po sa lahat at nandito po ko para mag-share po sa inyo at bago po yun tayo may mag-pray. Saka na namin siya maraming salamat sa bago araw na ibinigay niyo po sa akin para makapag-share po na opportunity. Ang aking dalayan Panginoon na ipuin niyo po ang mga tao na makakakita ng video nito na mahin-open man po sila para sa gayon ay marami po silang matulungan. Maraming salamat sa aming mahal na chairman, patuloy pagpalain ang kanyang family, yung aming company, dito na Nento Health Life. At patawarin niyo po kami sa mga kasalanan at ang pangalan niyo lamang po ang manunuwalhati. In Jesus' name, Amen, Amen. Okay, muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. At nandito po ako ngayon para ipapakita ko po sa inyo yung opportunity. Ano, dalawa po yung bagay na ating matututunan. Yung unang part ay about sa health. At ang pangalawa naman po ay about sa vision. Okay po? At lalo po dito, ako po ang ginagawa ko po ito para po sa Deaf Livelihood Program. Tama po, dahil ang puso ko ay talagang maunawaan po ng mga deaf sa community na meron pong ganitong opportunity sa multi-level marketing. Na kung saan ang mga nararanasan ng mga nakakarinig ay nararanasan din po dapat ng mga deaf. Kaya ibabahagi po natin yun. Yan, makikita niyo po ng mga picture. Okay, maganda po yung aming produkto. Nakatulong sa akin, nakatulong sa inyo. Makakatulong sa inyo. Makakatulong sa ibang mga tao. Yung pamilya, sa relative, kaibigan, landmate. Kaya may mga picture ay talagang may malakas, no? Talagang may lalaki niya, basyo, yung babae, sexy, okay? Yung mga asawa, no? Happy nila, yung meron nila baby, yung mga bata naman, mga baby, lumalaki umas nila na healthy. At nakakaroon po yung mga honor, award, okay? Dahil ang mga bata ay tumatalino. Ayan, tumatalino. Kaya magdating ang time na makakaida niya, nakita natin nila lolo at lola, masaya pa rin sila na magkakasama. Kaya po dito, napakaganda po yung produkto namin, dito na Nento Health Life. Maraming salamat sa aming mahal na chairman, Fred Rafael and Mignola. Kaya pinapalakpakan mo namin yan at maraming salamat, siyempre, sa Diyon. Dahil nagsinod po, Ama ay siya nagbibay po na katalinuhan sa aming mahal na chairman o president na aming company dito sa totoo, legit na Nento Healthy Life. Okay? Tuloy po tayo. Okay? Bakit na natin dyan yung open mind lang po ha? Okay. Yan. Ihayaan niyo po ko na ibahagi po sa inyo yung mga tanong. Maaari pa niyo po, meron po kayong tanong. Okay? Yan po. Bakit ako na-invite? O halimbawa, ikaw po ay member niya po, bakit ikaw na-invite? Ayan po yung tanong. Bakit pa na-invite? Yan. Bakit mo kailangan makinig? Okay? Bakit niya kailangan na ang mga deaf ay makinig? Okay? Yan ang tanong. Yan. Ito po ang pag-uusapan mo natin dito ay about sa negosyo. Okay? Yan. Dito ay kita ka ng malaki, big income, at ang makikita ka niya, makakaroon ka ng maraming pera. Opo? Yan.
Kapag marami kayang pera, okay, kung ikaw, healthy ka na, at ginawa mo itong negosyo sa networking o multi-level marketing, makakaroon ka ng maraming pera. Yan po, baka natin nakit yun. Yan. Ngayon po, meron akong tanong. Kapag kayo po ay biniyayaan na makaroon kayong pera, po, saan nyo po ito ilalaan? Okay? Ako po, bilang leader po ako, talagang una, nakita namin yung kailangan ng mga tao, ng mga chef, meron nilang sakit, kaya kailangan matulungan sila ng produkto. At yung pag-business o pagbebenta ay decision na po ng mga member. Wala pong pinitan. Opo, ano mo dito mo na nentuhin nila, hindi naman kami nakatingin na kami ay pipita. Okay? Nakatingin kami, priority namin na maging maganda ng health. Pero meron naman mga tao, mga member na nagtatanong, kung meron naman opportunity na pwede ako kumita ng pera, why not subukan? Kaya nakita ko mo sila ng mga hearing, ng mga deaf, no, sinubukan nila. At makita natin na yung produkto na nakatulong na kanilang health, na malakas nila, at hindi nila namamalayan na may lumalapit sa kanila. Lalapit sa kanila, kanilang tatay, nanay, relative, pamilya. Oh, di ba ikaw may sakit ka? Wala ka naman sakit, may high blood ka, meron kang diabetes, di ba? Akala ko nga, mamamatay ka na, bakit ngayon? Nagulat naman ako sa'yo, buhay na buhay ka. Ano bang ginawa mo? At sanabi mo sa kanya, halimbawa akin, hindi ako, gumamit ng mo ko yung produkto. Hindi ako, at talagang sinubukan ko lang, gumamit ng produkto. Kaya yan, okay na ako. Siyempre, matatanong nila, ano ba yan iniinom mo? Ipapakita na nila. Ako, pinapakita ko rin po. Nung nilo, pinapakita ko, nakatulong sa akin yung produkto. Okay mo, at sila na po, decision na po sila, kung mapractice sila o hindi. Pero alam nyo mo, ang blessing, dahil nga may mga sakit, yung kayo ng pamilya, kayo ng mga kababanakan, sinusubukan nila. At nila ay bumibili. At yung iba po, talagang naaabi niya packing. 3988, bakit mo? Kasi gusto nila makasimpaw, maggamit na. Pero, meron naman po, mga member, nakita nila, healthy na sila, at pwede pang gawing negosyo. Kaya sa inyo po yan, kung gusto nyo maging healthy, okay lang po. Meron kami po, nakita namin opportunity na meron na mapapala o blessing, dalawa po yung aming ginagawa. Kaya dito mo, makita natin dito, makakaroon kaya income. Kaya ang purpose po, kung halimbawa lang, ako, kayo, tayong lahat, makaroon ng pera. Ano yung kanya natin na Bible, di ba? Namin dito, lagi yan napapakinggan. The root of all evil is money. Di ba? Money is the root of all evil. Ngayon po, nakasulat naman ng Bible, kung mamahalin mo ang pera. Dahil na kaya nakapokol dyan, pera, nakapokol pa dyan, pera. Mahal mo ang pera. Kaya niya ayaw mo ibigay. Di ba po? Meron ako po, napray ako ng Panginoon, nakita ko yung opportunity sa Dental Health na Life, nakatulong sa akin, kanusuban, aking binabahagi, nakakaroon tayo ng extra income. At hindi mo ko naging madamot, binabahagi ko po. Kaya doon na yan ako, nanunod mo ko, malayo pa yung aking mga sinusundaan, ng mga debt, di ba po? Malayo, sa Pampalay, George Navarray, dinadala ko mo dito na simbahan. At sometimes, pinapakain mo yan nila.
Kung wala akong pera, susunuhin ko lang ito, mali niya. Kaya nga mo ibahagi. Kaya ang tanong ko mo ngayon, kapag marami kang pera. Ngayon po, sa inyo po ang desisyon. Kasi ako po, personal, nakamaba ko ang pera, talagang pinangako ko po sa Diyon, ito'y gagamitin para sa ministry. Ho? Makita mo natin, maraming pera. Kapag marami kang pera, di ba makikita mo dyan, napakaganda ng bahay. Makakabili pa. Po, meron motor, meron namang 4-wheel o sasakyan. Po, bakit meron motor, meron 4-wheel? Ayan. Kasi kapag umuulan, kailangan mo yung sasakyan. Kaya po, kapag meron kang pera, talagang makakabili ka ng bahay, motor, sasakyan. Meron ako po, kapag marami akong pera, dito para yung Panginoon, makakaroon yung sasakyan. At meron dahilan. Gagamitin po yan para rin napanuluan natin sa Panginoon. Pinapre-pray po nga kung ako'y pagpalain at lahat ng mga maniniwala at mag-join, di ba po? Talagang makita natin, tutulungan natin sila, encourage natin sila, yung opportunity, makita nila, aalalayan yan. Kasi napakaganda po ng multi-level marketing. Tulungan. Tutulungan natin sila, tutulungan nyo ako, tutulungan natin yung company. Kapag umangat yung company, lahat tayo ay aangat. Kaya kung halimbawa ako po, makaroon ako yung maraming pera, yung mga tao sa baba, makaroon din yung mga pera, at bumibili sila ng sasakyan. Bumibili sila ng 300. Bakit po? Hindi personal yan. Gagamitin po sa simbahan, sa ministry. Manundo yung mga bata. Kapag maraming mga pera, yung mga pastor, okay, mga missionary, okay, sinasabi ko nga ang mga pastor, yung kailangan nila yung mga help na malakay. Kaya kanya wahan nila budget work mag-business. Nakaunap ko yung mga pastor, mga missionary, mga leader, yung kailangan nila yung help na malakay. Mag-repair na nila, sila yung mga member nila na aming tutulungan at kakausapin. I-encourage namin, gawin nyo ang business na yan to help nila para makatulong kayo sa inyong simbahan. Mga member na po. Okay po? Kaya kapag marami pong income, dahil na business na yan to help nila, makakaroon ng pera, yung mga member po, makakaroon mo nila yung income. Opo. Kaya makakaroon nila mga contribution, tayo. Bakit? Mag-donate nila sa simbahan ng mga sasakyan. Panundo yung mga bata. Kaya talagang napakaganda po. Okay mo, yan po. Kaya wag po yung purpose sa inyo po. Wag purpose po yung bumili po kayo sa sasakyan para sa inyong family, wala po problema. Okay po yun. Meron sa akin, dahil ako nagdilipos sa Panginoon, nakapokus po ko niya. Kung bakit kung ginagawa, dahil marami nakita ko po na maraming mga bagay na madaling ng ministry ay kaya-kayang gawin kapag meron pong pera. Kaya ang blessing po ito ng Panginoon, nakita ko yung opportunity sa Yet to Help na life at aking ginagawa at maraming salamat sa mga nagtitiwala na gumagamit mo yung produkto the same time tinutulungan natin nila para mag-market mag-business. Kaya kapag maraming pera, huwag itong mamahalin. Itong ibigay, i-share. Yan po. And, yan po, pumapasok mo yung pera. Pangalawa, yan po, baka mag-travel. Kapag marami kang pera po, marami niya, ginawa mo ng business niya doon, seryoso ka, na naman makakaroon ka na income, at baka mag-travel ka. Ako naman po, ang gusto ko mo yung mag-travel. Siyempre, dalawa ang purpose. Makapasyal ka, okay? Baka mag-travel ka, at the same time, ma-meet mo yung mga tao, lalo na mga deaf.
matnuruan natin yung Bible, ma-encourage natin, at the same time, ginagawa yung business sa livelihood ng mga debt. Opo, kailangan pera. Ano kama wala mong pera, nanuno mo, halimbawa, dito na lamang mo na Pilipinas, sa probinsya, tatawagin ka doon, pumunta ka doon, ay, sorry ha, hindi ako makapunta dyan, wala akong pera. Wala tayong pagbasalina. O di ba po? Kaya, mahalaga mo na naman sa akin mo, nakamaba ko na karoon ng income, gagamitin po natin yan, meet ang mga iba't ibang mga net, maturuan natin yung Bible, makamabigay tayo, makabay-share po doon. Yaho, kaya, patuloy mag-pray, maraming pera, yan po, baka mag-private. Hindi yung sariling layaw, okay? Na, ano po, ako po, sa inyo po yun, pwede po yun, pamilya po ninyo, isama po ninyo, pero kaya ang tanong ko kanina, kung kayo kikita ng pera, para saan? Okay po, kanino mo ay blessing mula sa Panginoon, at kailangan anumang mga bagay, mga income, na makakaroon sa atin, ibabalik natin sa Diyos na mayroong kapurihan. Okay po? Yan po, ano po? Yan. Yan ay maganda po. Marami ka mong pera, buo, kompleto, yung family. Nakalayo mo sila, nababas na sila. Buonan nila ng mga iba't ibang mga lugar, family, happy life. Okay? Walang mga may sakit, walang may iwanan sa bahay, kasama sila. Ano meron nilang pera? Healthy sila, na same time, meron nilang pera. Nakakapag-banding. Ano pa po? Yan po. At makakaipon niya tayo ng pera, okay, pasok natin yan na bangko, makakamtulot tayo sa ating government, pero ng Pilipinas, para yung pera, ay mailagay natin doon at magagamit po ng mga Pilipino o mapapatayo magbibid ng mga kailangan sa ating gobyerno. Ayan po, maraming pera, yan po, pwede po mangyari, makabili kayong bahay, makabili kayong motor, nasakyan, makaprivate po kayo, at sa inyong family, ay masaya po kayo, makapatlunod tayo sa ating government. Ayan, at ano po, matutupad ang inyong pangarap, yung dream. Ano ako po, personally po, totoo po, kung bakit po nung ginagawa. Dahil, parang naman na model. Isa man ng mga pangarap ko, maliban mo sa aking pamilya, yung mga debt. Ano yung mga debt, pamilya ko rin po yan eh. Wala pa ko nakakita sa kanila na, okay, maraming mga bibigay sa kanila, yung doon bibigay, yung iba binibigyan. Pero nakikita ko sa kanila, nakapag yung tao, namatay niya. Wala nang magbibigay sa kanila. Ay nakita ko yung opportunity po dito na tinuturo ko mo sa kanila na wag mo nila depende o aasa sa mga tao. Okay? Nanunod mo, i-represent ng Panginoon, o kaya man po yun, no? Na nagbibigay ang Panginoon. Pero nga, dahil nandito na tayo, tinuturuan natin ang mga debt na huwag maging tabay. Okay po? Kaya nga, dito, tinuturuan namin sila, ini-educate namin sila ng mga debt na community na huwag maging tabay. Nandito yung opportunity, pinapakita na natin sa kanila, unang opportunity, maging healthy sila, na same time, kapag ginawa nila ito, makakaroon nila infra income at makaka-benefit po yun. Kaya matutupad nyo pa, kaya ang pangarap ko ay matupad sa aking pamilya, sa ministry, at sa mga debt. Kaya nga ginagawa ko ang debt livelihood program at ano pa po, yung health and wellness ministry sa lahat ng mga kakilala ko mga partner o mga nagmi-minister, no? Kailangan po ng leader na healthy. Okay po, at ang kumita naman, meron yung purpose. Gamitin po sa ministry. Okay po, kaya matutupad ang pangarap. Kaya ano po ang pangarap mo? Ano po? Meron po tayo kanya-kanyang mga
pangarap sa buhay. At dito mo, yung aking ginagawa ay pinakit na sa akin ng Diyos na opportunity na kaya-kaya ko mong gawin, kaya-kaya gawin ng mga dead sa community. Kaya, pinakamahalaga na dapat namin gawin, yan, pinakailangan makinig sa mga dead, makinig, okay? Hearing, makinig, kung ano ba yung naririnig natin, kung meron tayong narinig na opportunity, pakinggan po natin, obserbahan po natin. Kung tama yan, kung legit yan, go, walang mag-doubt, no? Maniwala, sumunod, at kami po, at yung may-ari, ay handa po kami tumulong po sa inyo para tulungan po namin kayo. And, yan po, open your mind. Okay? Open lamang po yung mind mo ninyo dahil ako po, in-open ko lang. In-open ko lang at yung mga nakalipan na nangyari, kalimutan niya yan, open po tayo. Kapag meron na sarang opportunity, meron niya magbubukan na opportunity. At eto na po yun. Sa Dead to Healthy Life. Maraming salamat. And God bless you po. Patuloy mo pray ang Dead Livelihood Program at yung Health and Wellness Ministry. Kaya sa lahat na aking gagawin, to God be the glory. Amen po.